kausapin lang natin, ha? Oo, tayo po'y ating ikinararangal na ipakilala. Assistant Secretary. Yon. Opo, nung tayo bago pa sa himpilang ito, nag-report sa atin ito ng mga naalala baha ko sa Baguio. Batangas. Oo, Sa Batangas. oo. Batanggenyo ga ere. Ay, oo. Oo. Ay, ano ay. Opo, si Asek Romel Lopez. Asek, isang kagalang-galang na at mapagpunyaging Miyerkules po ng umagang aming hatid sa inyo, Asek. Yes, good morning po, Manong Ted at kabayang DJ Chacha. Maraming salamat po sa pagkakataon po na maimbitahan kami sa DSWD. Sa ngalan po ng aming Secretary, Erwin Tulfo, kami po yung nagpapasalamat sa inyo. Mukhang 4Ps po yata i-discuss natin today. Opo. Good morning din po sa ating mga tagapakinig. Good morning po. Opo, sige kasi sir, nabanggit nga po daw ni Secretary Erwin yung figure na mga 1.3 million na 4Ps beneficiaries ang no longer o hindi na po considered as poor o hindi na po kwalipikado para po sa conditional cash transfer. Matanong ko lang po, ano po ang pinagdaan ng proseso po, ASEC, bago po natin mapagtanto na ganong karami ito pong mga aalisin na po sa listahan ng mga beneficiaryo? Yes, opo. Una po, paglilinaw doon sa ating mga kababayan, hindi naman po dapat silang matakot regarding po dito sa tinatawag naming delisting ng mga beneficiaryo po ng 4Ps. Kasi ito po ay marching order din ng ating Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., na linisin yung listahan ng 4Ps nang sa ganun po maipasok po natin yung mga kababayan natin na deserving din naman na matagal na pong nakapila. Una po, yung mga proseso po natin dito, matagal po ito ng proseso. Ang proseso po natin dito, from time to time, binavalidate po, bine-verify po ng ating mga social worker, kasama po dyan yung ating mga local social welfare office sa mga LGU para po malaman kung kamusta na po yung kanilang mga kondisyon, kung sila po ba ay nag-i-improve. Dahil isa po sa mga pamantayan para po kayo ay medalist, ay una, pag winid po ninyo yung inyong membership, yung inyong entitlement, na maging miyembro po ng 4Ps, aalisin na po namin kayo dyan. Ang ikalawa po ay pag kayo po ay hindi na po mahirap o non-poor na po, financially stable na po, natulungan na po kayo ng 4Ps program po ng pamahalaan, kayo po ay ididilis na. At pag kayo po ay non-compliant na tinatawag, mahabang proseso po ito, maabot ng 1 taon para po kayo ay madilis pag hindi nyo po sinusunod yung mga kondisyon na nakatala po, naka-indicate po sa pagiging member po ninyo ng 4Ps. Kung kayo po ay wala na pong mga anak na nag-aaral na isa rin po sa pamantayan. So, hindi naman po ito ura-urada na pag-upo po ni Secretary Erwin Tulfo, dahil nga may guidelines na linisin yung listahan, ay naalis na. Yung pong 1.3 million po na ating mga kababayan na maaari pong matilis na, ay dumaan po sa proseso at sa mga interview po at sa mga verification, yung mga membro po mismo, beneficiary po mismo ng DSWD na 4Ps, sila po mismo ang nagsagot ng mga katanungan na yan. Kaya po sila napasama sa listahan na yan, Manong Ted. Opo, sige, kasi baka din marami nga nagulat, to be more precise, 20 days and a half pa lang kayo sa pwesto. And considering po na 1.3 million pamilya pinag-uusapan natin dito, so sa pagkakaintindi ko, even before kayo dumating, ginagawa na yung verification sa listahan na ito. Kasi nga, it's physically impossible for your team to accomplish itong gantong karami po na verification for 1.3 million families in 20 days. Tama po, Manong Ted. Kasi kung matatandaan po natin, kasama rin po sa kondisyon ng batas ng 4Ps, every 3 years, magkakaroon po ng revalidation, i-validate po yung sitwasyon ng ating mga kababayan. Nagkataon lang po, pumapasok na po ito. Then may listahanan pa po tayo, yung National Household Targeting System. Isa po ito sa nag-check po dun sa ating mga mahihirap na kababayan na una, maaari silang mapasama sa 4Ps, sa listahan ng 4Ps na panibago, kung sila po yung mga waiting. At ito rin po yung nagbabalidate doon sa ating mga kababayan na kung sila ba yung ating mga 4Ps members ay kasama rin
doon sa nag-improve na yung buhay. Kaya hindi po ito ura-ureta. Opo. At ang maganda lang po dito para sa ating mga kababayan, binigyan din po sila ng pagkakataon. Kasi halimbawa po, yung mga non-compliant, 1 taon po yung prosesong pinagdadaanan yan. Isa-summon pa po sila, after 4 months, may warning pa po sila, and then after a year pa po. Kaya po, hindi po dapat mangamba yung ating mga kababayan kasi ang titingnan din po natin dito, kung may madidilis po na 1.3 million nating mga kababayan, ay meron din pong papasok na panibago namang mga beneficiaries po na 1.3 million. Ang hindi nga po natin masasabi na savings yung 15 billion kasi pag minaalis po tayo ng 1.3 million na mga miyembro po ng 4Ps kasi graduated na po sila, nakagraduate na sa programa, meron din pong papasok na 1.3. Kaya napakalaking bagay po dahil ang dami pong naghihintay, Manong Ted. Sa data po natin na nasa 10 million mahigit po yung mga kababayan nating mahirap, poorest of the poor, na halos hindi po ma-avail yung mga basic needs nila na maaari pong mapasama dito sa office. Sige, so para tayo makatulong na liwanagin tong isyong ito ng masinsinan, ASEC Romel, so, 1.3, nabigyan na po yun ng due notice na aalisin sila and then may ipapalit. Sa kasalukuyan po kasi, more or less, ang sinasabi po, mga 4.4 million families ang benepisyaryo ng 4Ps. Sabi ho ninyo, may 10 million na kwalipikado sa programang ito. Yun ho bang 4.4 na yan ay 4.4 lamang because of budget constraint? At kung mamarapatin po ng Kongreso dagdagan ang budget nyo, yung bang 10 million na yon ay gusto nyong paglingkuran bilang beneficiary po ng 4Ps? Come again, Manong Ted, pasensya ka na. Apo. Okay, ulitin ko lang ha. Oo. So, yung 1.3 na ito ay dadaan sa abiso, due notice, and then may ipapalit nga ng mga pamilya na kwalipikado. Pero sa kabuuan nga kasi ito, 4.4 million pamilya ang mga nasa 4Ps ngayon. Sabi ho ninyo, may 10 million na mga pamilyang mga mahihirap nga na dapat nga kwalipikado rin dito sa 4Ps na ito na programa ng gobyerno. So ito bang 4.4 na ito, kaya 4.4 lang sa halip na 10 million ay dahil sa budget constraint? Ano ba ang balak nyo ngayon? Kasi budget season na natin. Alam mo na yan, dadaan na kayo dyan, ASEC Romel, sa budget season, sa usapin ng pera na kinakailangan. Kayo ba, kung kayo masusunod, yung bang 10 million na yon dapat bang maging miyembro na ng 4Ps? Yes, tama kayo, Manong Ted. Yung 4.4 na bilang ng mga beneficiaries ng 4Ps, siyempre yan lang po yung budget na allotted para doon sa ating mga kababayan. At kung si Secretary Erwin Tulfo nga po ang tatanungin natin, kung maaari, kung mapapagbigyan, na madagdagan pa yung mga kababayan natin na matutulungan, yun din po yung gusto namin. Yun nga lamang po, nakadepende po sa budget po yan na ibibigay ng pamahalaan. Pero rest assured, yung 4.4, for the meantime, yan po yung dami ng beneficiaryo ng 4Ps na kaya pong tulungan ng DSWD dahil yung po yung may available na po na pondo ngayon, Manong Ted. Ngayon ba meron ka na bang alam, ASEC Romel, sa proposed budget ng inyong kagawaran? Kasi pagtapos ng SONA, mga ilang araw lang yan, hihingiin na yung proposed budget ng ehekutibo. Para nga dito sa programang ito, meron na ba kayong pinag-uusapan ngayon sa budget deliberation ng inyong departamento? Yes, sa ngayon po, doon sa budget po ng department, ongoing po yung ginagawa naming pagtitrash out kung ano po talaga yung mga priorities. Kasi po, hindi lamang po 4Ps yung pinoproblema ng DSWD sa ngayon, pero kasama nga po yan kung papayagan. Napakarami rin po kasing mga contractual workers dito sa DSWD na gusto rin pong tulungan ni Secretary Erwin Tulfo na maging regular. So, bukod po doon sa pagkuha ng pondo, paghingi ng pondo para sa 4Ps, kung papayagan po na madagdagan, ay kasama rin po doon sa tinitingnan namin yung paghingi po ng karagdagang pondo para naman sa personal service namin, para po yung aming napakatagal na ng mga hindi pa po regular na empleyado ay maging regular naman po, Manong Ted. Pero yan nga po, tama po kayo, at this point in time ay pinag-aaralan na po namin. At kung papayagan nga po, yan din po ang gusto ng administrasyon po ni Secretary Erwin Tulfo na kung papayagan pong dagdagan ay madagdagan nga po yung beneficiary pa ng 4Ps, Manong Ted. O kung meron na tayo talagang, kasi itong 4Ps na ito, institutional ito. Meaning,
dahil sa isang Republic Act, kaya obligado ang gobyerno na pondohan ito at gawin ng DSWD ang pagpapatupad ng programa. Meron naman tayong kung tawagin ay unconditional cash transfer. Ito kasi conditional cash transfer. Ngayon ba meron kayong ganon na proposal for 2023? At meron pa ba kayong pera? Kasi if you recall, may sinasabi si Secretary Tulfo nung mga nagdaang mga panayam na kung maaari nga ibuhos yung ibinibigay sa halip na buwanan isang bagsakan. Bagamat sa 4-piece hindi pa pwede yun kasi nga may kondisyon eh. Meron ba kayong ganung programa at meron ba kayong pera para doon o sa next budget ba meron kayong ganon yung unconditional cash transfer para sa mga sa mga mahihirap? Yes, sa ngayon Manong Ted, ang kwan nga natin, meron tayong binibigay ng mga assistance for individuals in crisis. Ano po? Yan po, regardless po, mayaman, mahirap, kung nasa crisis po kayo, ay tutulungan po kayo ng DSWD. Kasama po yan. May mga targeted cash transfer naman din po tayo na binibigay para sa mahihirap din po yan. Sa ngayon naman po, although aminin na natin, mid-year na tayo, may pondo pa naman po ang DSWD para riyan at sinisiguro natin yung mga kababayan natin na nangangailangan ay pinaiiksi natin yung proseso, Manong Ted, para nga sa ganon, mas marami yung makapag-avail. Usually, ang naibibigay natin doon sa tinatawag natin na AX, so Assistance for Individuals in Crisis po, ay nabibigyan natin yan ng 5,000 to 10,000 pesos. Depende po doon sa assessment ng ating social worker, Manong Ted. Okay, sige. So, sa pagbabalik natin sa usapin itong 4-piece na ito, yung mga nag-a-apply para mapasama sa listahan, ano ang kanilang dapat na gawin? Para lang to give guidance sa ating mga tagapakinig. Okay. Manong Ted, yung 4-piece po kasi nakapaloob dyan na kailangan po kayo ay pasok doon sa National Household Targeting System. Ito po yung ginagawa po ng DSWD na pagmomonitor po doon sa mga mahihirap sa buong bansa. Kung kayo po ay pasok dito, yan po ipapublish doon sa mga public places. Ano po? Sa inyo pong barangay, sa inyo pong munisipyo. At dyan po, pwede po kayong puntahan ng ating mga social worker, yung mga enumerator natin na tinatawag. Kaya lang po pinapublish yan para may verification din naman po na third party. Dyan po ay kung may mga reklamo, nasa listahan ka pero hindi ka naman talaga qualified. Yun po yung purpose nun. Pero pag kayo nga po ay na-identified ng ating household targeting system, dyan na po kayo pupuntahan ng ating mga enumerator, ng ating mga social worker para ganun po kunin po yung inyong impormasyon. At with this po, pag kayo po ay nakasama na po rito, kung meron pong maalis, pwede na po kayong mapasama doon sa ating 4-piece, provided po na kayo pa isusunod doon sa mga guidelines, sa mga criteria na hinihingi po para manatili nga po kayo sa programa, Manong Ted. Okay, sige. So kung doon sa 1.3 ka ninyo, verifikado na, no? Na dumaan na sa proseso, sa vetting ng staff ng DSWD even before you came in, yung bang sinasabi ng mga nagsasanla ng ATM cards nila? Oo. At kumusta naman ang doon pag-iimbestiga ng kagawaran? Meron ba kayong nakita na napatunayan na hindi na alis sa listahan pero yun nga ang ginagawa din para makuha in advance yung kanyang ayuda, sinasanla na ang kanyang ATM? Yes, Manong Ted, meron nga pa nga tayong tinatawag mga nasa 600,000 na non-compliant. Andyan, Manong Ted, yung hindi mo sinusunod nga yung guidelines. Hindi ka nagpapacheck up, yung mga anak mo hindi na pumapasok. Nasa 600,000 pa yun, Manong. Kaya on top doon sa 1.3 million natin na maaaring madilis, meron pa tayo minomonitor mga non-compliant. Ang problema, Manong Ted, totoo naman, may mga impormasyon tayong natatanggap regarding that. Nagsasangla, pinagsusugal, pinangiinom. Yun nga po yung ginagawa ng aming investigation team sa ngayon. Pero so far naman, Manong Ted, bukod doon sa mangilan-ngilan na natatanggap nating report at na-verify, ay hindi pa naman ito yung napakarami. Hindi naman ganun karami yung mga kasong ito na nakikita natin. Pero at the same time, binabalaan nga po ni Secretary Erwin Tulfo, yung ating mga kababayan, na yung pong pagsasangla, bawal po yan. Yung pong tumatanggap niyan, yung mga loan shark, ay bawal din po yan. Maaari po kayong kasuhan ng ahensya dahil po dyan sa ginagawa ninyong pagmamanipula, dun sa pera po ng gobyerno, Manong Ted. Okay, sige. So, ito na lang ang panghuli sa akin. 4.4 million families,
Yun lang pag-monitor nito na compliant sila buwan-buwan eh. Sinong mga taong ito? Gaano karami ang tao nyo para alamin na talagang compliant itong mga pamilyang ito? Kasi yun na lang Yes. administrative function dito na ang hirap na eh. How do you monitor? Paano? Yes, Manong Ted. Una sa lahat, meron po tayo, katuwang po natin dyan yung mga local social welfare office, yung mga LGU, yung mga CSWD, MC, yung mga sa city, katulong po natin dyan. At the same time, meron po talaga tayong mga nasa 12,000 mahigit po na mga empleyado na nakatutok po dyan sa mga field offices po natin para po i-monitor yung sitwasyon po ng ating mga kababayan. Kaya nga po, doon sa ating mga kababayan na baka isipin ay ura-urata yung magiging delisting, hindi po. Dahil meron po talagang nag-check. Ang problema nga po, Manong Ted, doon sa nabanggit ko na 600,000 na sinatawag nating non-compliant. Yung sitwasyon po, may mga magbe-verify po tayong mga social worker, na nakatalaga sa 4Ps. Ang problema po, yung mga kababayan natin ayaw magpa-interview, tinataguan. Kaya po yung nagiging problema natin. Dapat pong maintindihan ng mga beneficiary na pag kayo po ay non-compliant, pwede rin po kayong matanggal. Kasi iniisip nila pag dumating po yung enumerator natin o mga validator natin, Manong Ted, ang iniisip nila, tatanggalin kagad sila doon sa programa. Hindi po, nagbe-verify lang po tayo kasi po nakasaad po yan sa batas, sa existence po ng 4Ps po, Manong Ted. Ayun. Huwag kayong matakot kung wala naman kayong ginagawang mali, no? Oo, ang kagandahan doon, mako-confirm na kayo'y karapat-dapat pa. Okay, Cha, go. Yes, Asek Romel, si Chacha po ito. Asek, Yes, tungkol dun sa na-explain mo kanina, no, kung paano yung pinagdaan ng proseso para matanggal nga sa listahan ng 4Ps. Tama ba, aside dun sa mga enumerators at social workers na nagpupunta dun sa kanilang lugar for interview, pinasasagot nyo sila? Sa'yo galing yun, no? Sila mismo yung sumasagot dun sa papel na ibinibigay nyo? Parang after nun, assessment yung gagawin. Tama po ba? Yes, tama po. Interview type po yan na kinakamusta sila. Kung halimbawa, naglista po kayo ng 3 anak kasi yan po yung maximum na bibigyan po natin ng tulong para doon sa educational grant. Yung isa po pala o 2, nag-graduate na. So supposedly, dapat yung makukuha mo na benepisyo para dyan, mababawasan po pang isang estudyante na lang. So talaga pong sila po yung tinatanong po ng ating mga enumerator, ng ating mga validator, yung po mga beneficiary. At syempre, yung sagot, nakadepende po sa kanila. At may validation din pong ginagawa yung ating mga social worker. Nagka-counter-check din naman po yan. Dahil baka naman, syempre, hindi tamang impormasyon yung binibigay sa bayan. Yun nga po ang next na tanong ko na. Paano pag-validate ang ginagawa nila kung yung pagde-delist natin ang gagaling din mismo dun sa sagot nung tumatanggap ng beneficya ng 4Ps, malaking possibility na magsisinungaling yung iba. Paano pong validation ang ginagawa ng mga social worker? Yan nga po. Kasi katuwang po natin dito yung local government unit. Kasi yung 4Ps naman, since yung lead po ay DSWD, pero katuwang po natin yung mga LGUs down to the barangay levels po. Okay. Para po may verification din naman. Sige. Asek, yung sinasabi mo, LGUs, down to the barangay levels, matagal na namin na pag-uusapan ni Manong Ted tong 4Ps. Ang reklamo na madalas sinasabi ng mga tao ay, kadalasan kung sino close kay CAP o dun sa LGU na nag-a-assess, yun ang nabibigyan ng 4Ps kahit hindi naman sila kasama sa mahirap na pamilya. Ngayon, paano po kaya natin nasisiguro na yung kasama, yung 4.4 million families na yon, sureball na pinakamahihirap na Pilipino at hindi lang dahil close kay CAP? Okay, yun nga din po yung impression namin bago po kami pumasok dito sa DSWD. Sa totoo lang po, meron pong research and investigative team na binubuo ngayon si Secretary, although hindi pa to fully operational, pero may mga natatanggap na po kami reklamo. Kami po mismo nagbabalidate din. Minsan po kasi hindi natin maiwasan si kapitbahay, naiinggit kay kapitbahay, isusumbong, ganito, ganyan. Ilan na po yung nakita namin ganyang sitwasyon. And una, ang napapansin namin, hindi naman pala siya kasama sa listahan. So babalik po tayo doon kung paano po nababalidate, paano po nasisiguro. Yung po kasing, yung ating household targeting system, systematic po yan. Scientific po yung approach ng ating ginagawa na ating ahensya para makuha po yung detalye ng mga mahihirap nating kababayan kung indeed sila nga po ay mahihirap. Bukod po dyan, nagkakaroon po pa tayo ng verification
pinapublish nga po natin yung mga listahan na yan sa mga public places, dun sa mga barangay, sa mga munisipyo o lungsod para makita rin ng ating mga kababayan. Para kung meron silang Question. sabihin natin, violent reaction tungkol dun sa nasa listahan, ay magagawa po natin, maayos po natin. So, ini-ensure naman po ng DSWD na as much as possible, yung nasa listahan po ng 4Ps, ay sila po yung karapat-dapat. Kasi ayaw nga po, pera po ng taong bayan yan na masasayang kung hindi po mapapalagay yung talagang nangangailangan. At aside from that, kung yung mga nangangailangan naman po yung wala dyan, mas nakakaawa naman po yung sitwasyon nila. Kasi ito pong 4Ps para po doon sa poorest of the poor. Sige, so maliwanag na yun kasi tatlo nang siyang ulit, no? Doon sa sinasabi niya na paraan para nga ma-verify itong authenticity ng mga dapat na tumanggap. Ang atin lang, we give them the chance kasi nga 20 days pa lamang sila doon sa kanilang gagawin team na mag-iimbestiga para ho talaga makahuli actual kung meron man po ng loloko. Last question, please. Last question na lang po. Ito po bang mga mapapatunayan na hindi karapat-dapat na tumatanggap ng 4Ps at yung mga barangay or LGU officers na nagbibigay ng pangalan na hindi rin dapat tumanggap ng 4Ps, meron po ba mapaparusahan? Yes, tama po. Sa batas din po, nakasaad po dyan na yung nga po ay magbibigay ng false information, kayo po ay maaaring kasuhan po ng gobyerno. Kaya dinidiscourage nga po natin yung ating mga kababayan na mamimeke po o magpa-falsify po ng mga dokumento na yan naman po at our end, bine-verify po namin talaga. Kasi po, ang problema natin dito, pera po ito ng gobyerno at siyempre kung kayo po ay nasa LGU, nasa barangay, papasok po yan sa graph. Kung kayo po yung mga tao naman na naghahangad, papasok po kayo sa mga falsification ng mga public documents natin. Okay, sige. So para lang di po sa kaalaman ng marami, magkano ang bawat bata na dapat tanggapin ng pamilya per family po, maximum? Yes, Manong Ted, talagang since nang pumasok ko rito, meron na po akong listahan ganyan para hindi ako magkamali. Para po doon sa mga elementary students, meron po kayong 300 pesos po. Yan po. Per month per month. Per month po ito. Para po doon sa junior high, 500. Kung kayo po ay nasa senior high, 700 pesos po. Meron din po kayong health grant na 750 pesos at rice subsidy po na matatanggap na 600 pesos. Ang minimum pong matatanggap ng isang 4Ps beneficiary, ang payout po kasi natin dito every other month, kada 2 buwan, ay 1,650. At kung ang maximum naman po, kung may 3 kayong anak, ang matatanggap nyo pong maximum ay 3,450 kada 2 buwan. Yan, para ito kasi ang dapat pinagsimulan ng ating diskusyon, magkano ba ang maaari tanggapin, basic ng isang pamilya at maximum po naman ng isang pamilya. Asek Romel, muli kaming tatawag pag meron po tayong kinakailangan ng mga update para kami makatulong sa inyong kagawaran sa tamang informasyon. Mabuhay Romel, mabuhay and good luck sa inyo ni Secretary Tulfo sa inyong adhikain. Salamat po. Good morning. Apo, thank you. Yon si Asek Romel Lopez. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.